Ano po ba yung mga reklamo natin ngayon? Ano ba yung ating mga hinihiling ngayon? Balikan po natin ng panahon ni Moises, sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, napalaya niya ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ito ay dinala niya sa ilang. Pagkatapos ng ilang taon sa ilang, nakaranas ng hirap, gutom, uhaw ang mga Israelita. Kaya hinarap nila si Moises. Ano ang sabi nila kay Moises? Moises, inilabas mo ba kami dito sa Ehipto para patayin lamang dito sa disyerto, dito sa ilang? Nagreklamo ang mga Israelita. Sinunod nila si Moises, sinusunod naman nila ang Diyos kung bakit hirap pa rin sila. Kung kaya't ano ang ginawa ng Diyos? Dahil sa kanilang pagrereklamo, sila ay pinadalhan ng mga ahas na mayroong poison, lason, ang kamandag. Kung kaya't ang mga ahas na ito may natuklaw, namatay, at bumalik sila kay Moises. Sila ay nagsisi. Ano ang ginawa ng Diyos? Sabi ni Moises, gumawa ka ng tanso na ahas. Ilagay mo sa isang patpat at itaas mo yung tanso na ahas na ito. At ang sino man sa mga Israelita na titingin pagkatapos na sila ay matuklaw, ay titingin dun sa hawak mong tanso na ahas, sila ay maliligtas. Hindi sila mamamatay. At ganun nga ang nangyari. Sa bagong tipan, sa Ebanghelyo, matutunghayan naman po natin si Jesus. Ipinako sa krus at pagkatapos sa pagkapako sa krus, ang krus na ito ay itinaas. At ang sabi nga sa Ebanghelyo, ang sino mang sumampalataya, sino mang tumingin sa anak ng tao ay maliligtas. Sino man ang maniwala at sumunod sa kanya ay maliligtas. Sa makatwid, meron pong sinasabi ang ating mga pagbasa ngayon tungkol sa pagtaas. Ito ay may malalim na kahulugan. At ang isa sa mga kahulugan nito, ang kaligtasan natin ay matatamo natin kung ating itataas ang ating buhay. Itataas ang ating diwa. Mahalaga po na ating itaas ang mga bagay sa ating buhay dahil yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang daan sa ating kaligtasan. 3 bagay ng pagtataas sa ating buhay. Una sa lahat, itaas po natin ang ating dangal. Itaas po natin ang ating karangalan, yung ating pagiging tao. Sabi nga ang mga Pilipino, ang dami nating insecurities. Ang dami nating ikinahihiya sa sarili natin. Una, nahihiya tayo dun sa pamilya na ating pinanggalingan, estado ng buhay. Kinahihiya natin yung itsura natin, yung hugis ng ating ilong, pati kulay natin, yung bigat natin, yung buhok mo. Lahat na lang ikinahihiya po natin. Ang dami nating ikinahihiya. Kaya pag nasa harapan tayo ng isang banyaga, natiklop agad tayo. Ang dami nating insecurity. At hindi lamang po iyon, yung pagtrato natin sa ating sarili, ikinahihiya natin. Ano ibig kong sabihin? Ay hindi po ba? Ano ba ang ugat ng ating problema ngayon? Ano ba ang ugat ng mga tao, mga nasa pakapangyarihan na nananamantala sa bayan? Hindi po ba tayo rin naman ang nagluklok sa kanila? Reklamo tayo ng reklamo ngayon, sigaw tayo ng sigaw ngayon. Sino po ba ang naglagay sa kanila diyan? Hindi po ba tayo rin naman? Umuusok ang ating mga ilong sa galit. Sino ba nagluklok sa kanila? Di ba tayo? Sino ba tumanggap ng 500? Sino ba tumanggap ng 5,000? At dahil dito, ibinoto mo. Hindi po ba, sino po ba ang naglagay dun sa mga tao na hindi karapat-dapat humawak sa kaban ng bayan?
mamahala sa ating bayan. Hindi ba tayo rin po, kinagat po natin yung kanilang patibong? Alam po ninyo, totoo lamang po, ang hirap maging maganda ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Bakit? Dahil alam ng mga, hindi ko naman po nilalahat, uulitin ko, hindi ko po nilalahat, ang gusto ng mga nasa politiko, naghihirap tayo. Lagi tayo nasa survival mode. Ibig sabihin, hindi na natin kayang isipin yung darating na panahon, yung kinabukasan. Kakagatin na lang natin kung ano yung makakalagay ng sikmura, ng pagkain sa sikmura natin. Di po ba? Ang hirap maging maginhawa ang buhay ng mga Pilipino kasi kapag guminhawa ang buhay natin, magkakaroon tayo ng magandang kalidad ng edukasyon, matututo tayo, at kapag tayo ay natuto, hindi na tayo basta papalinlang, hindi tayo basta maloloko, hindi agad tayo basta maladalinse ng pera at kung ano paman. Kaya yan po ang unang leverage, ika nga, ng mga, hindi ko nilalahat, ng mga politiko. Dahil alam nila, tayo'y kumakagat sa patibong. Tumalabas dun sa bait nila. Kayang-kaya tayong paikutin. Kaya ang hirap nga naman na maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Dahil dyan sa kahirapan, doon tayo nakokontrol. Anong dapat natin gawin? Itaas natin yung dangal natin. Wag tayo basta papatol. Wag tayo basta kakagat sa pain. Mag-isip po tayo. Mag-ingat po tayo. Wag nating hayaang itrato tayo na parang mga hayop na pag nakakita ng buto, naglalaway na tayo. Itaas po natin ang pagtingin natin sa sarili po natin. Dahil ganoon tayo tinitignan ng Diyos. Tayo ay mahalaga sa Kanya. Sa katunayan, tayo ang pinakamahalaga sa mundong ito. At kung sino man tayo ngayon, ano man tayo ngayon, tayo ay nagmula sa wangis ng Diyos. Itaas natin ang dangal, yung pagtingin natin, yung respeto natin sa ating sarili. Pangalawang dapat nating itaas. Itaas po natin ang ating paglilingkod sa kapwa. Tandaan po natin, ang paglilingkod at pagmimisyon, diyan po natin na itataas kung sino tayo. Hindi lang tayo namumuhay para sa ganang sarili lamang natin. Hindi tayo nabubuhay para sa sariling pangarap natin. At kung may pangarap man tayo sa kinabukasan o ambisyon sa buhay natin, kung po pwede po, pakisama po natin sa ating pangarap ang ating bayan. Hindi po tayo kanya-kanya. My dream, my ambition, hindi po. Kung mangangarap po tayo, yung mga kabataan na narito, I'm sure, punong-puno kayo ng pagpangarap. Punong-puno kayo ng ambisyon. Kung maaari, isama natin ang ating bayan sa ating pangarap. Tingnan po natin yung ating mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi po ba? Ano po ang nakikita natin sa Kanya? Ang nakikita natin sa Kanya, hindi yung Jesus na hirap. Bago ako dumating dito, nung Pebrero, akala ko po, ang Jesus Nazareno, people are drawn to Him dahil nakikita sa imahe ng poong Jesus Nazareno ang hirap. Nakapareho ng dinadala nating hirap. Pero nung tinitignan ko po ng ilang buwan, ang imahe ng poong Jesus Nazareno, hindi naman po yan yung Jesus na madadapa at bigat na bigat. Yan po ang Jesus Nazareno na bumabangon, tumatayo, kaya nakatingin siya sa taas, nakatingin siya sa harapan, hindi siya nakatingin sa baba, nababagsakan. Ibig sabihin po, dadalhin ko ang krus ko, itutuloy ko ang aking misyon. Itutuloy ko ang pagligtas sa sangkatauhan. Itutuloy ko ang aking paglilingkod. Itaas po natin ang ating kamalayan na ang tayo ay may bukasyon na mamuhay hindi lang para sa ating sarili, kung hindi tayo ay mabubuhay para sa ating kapwa. Tayo ay may misyon, tayo ay tinatawag maglingkod, tayo ay babangon kahit mahirap ang buhay at tutuparin natin ang plano ng Diyos sa atin na maglingkod sa kapwa. Pangatlo at huli, iangat po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdarasal.
pananalangin. Sa lahat ng ating gagawin sa buhay, wag po nating kakaligtaan, iiwanan, tatalikuran ang Diyos sa panalangin. Hindi natin pwedeng baguhin ng mundo sa pamamaraan ng karahasan o paghihigante. Hindi po. Kailangan po natin lagi tayong nakaangkla sa ating ugnayan sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ibig sabihin, ang pamamaraan na gagawin po natin ay pamamaraan ng pananampalataya, pagdarasal, pamamaraan na hindi marahas, pamamaraan na nakabatay sa katotohanan. Yan po ang tatlong paraan na dapat nating itaas sa sandali o lalo na sa panahon na ito. Una, itaas natin yung ating dangal, yung pagtingin at pagtrato natin sa ating sarili. Pangalawa, itaas po natin ang ating pangarap, hindi lang para sa ating ganang sarili, kung hindi isama natin ang ating kapwa, ang ating bayan sa ating mga pangarap. At pangatlo, lagi nating itataas, una sa lahat, ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagdarasal at laging pagsasaalang-alang ng kanyang paraan at karunungan higit sa ating paraan at karunungan.